magandang araw po sa lahat. Kumusta po kayo dyan? Andito na naman tayo sa ating paboritong tambayan, ang ating bagong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ayan, isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayon. Pero bago po yan, ay babati muna tayo sa ating mga listeners, no? Hi po dyan kay Ma'am Josie Pait. Ayan, also to Joe Mark Pastor. And also to Francis. Hello po sa inyo dyan at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Ava at ni Anthony. Kaya naman, handa na ba kayo? Tumutok lang. Life is a journey. Yan ang motto ni Ava Claire Reyes. I'm so excited, Rome. Ilang oras na lang, makikita ko na yung ganda mo. Sabi niya sa kanyang sarili. Inayos niya ang pagkakaupo sa matigas na silya ng departure area sa NAIA Terminal 3. Check. Audio clear. Lighting, carry bells. Mukha ka ng tao, Ava. Isang magandang nilalang na namumukod tangi sa lahat. Okay, let's do this. Another day, another vlog. Sabi niya sa sarili habang nakatutok sa kanya ang kanyang DJI pocket camera. Hi guys! Ava Claire here, and today is another Ava venture na ibabahagi ko sa inyo. We're finally heading to the Eternal City, Rome. I'm super duper more excited kumain ng pasta sa Rome kesa makita yung ruins. Ruins is a plus, but bruh, their pasta, it hits different. Stay tuned for my romantic Ava venture. Pagpindot niya sa stop button, nag-reset ang emosyon niya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Traveling is her therapy. Most of the time, ginagawa niya ito para matakasan ng bitterness sa breakup nila ng kanyang ex. Excuse me, pwede bang wag kang humarang sa daan? You're blocking the premium lane. Gosh, low life. Yung boses na yon, familiar na inis ang namuo sa damdamin ni Ava. Amoy pa lang ng sobrang tapang na designer perfume nito ay sapat na para hikain siya. Samantha? Mahina niyang sambit habang dahan-dahang tumayo at tiniklop ang kanyang tripod. Oh Ava, what a cheap world. Akalain mo yon? Afford mo na palang mag-travel abroad? What's your fund? Sugar daddy? Lending? Name it. I won't judge because I know it naman na. Itong Samantha na kaharap niya ngayon ay ang Samantha pa rin na kinaiinisan niya noon. Nakastilettos ito na akala mo'y rampa sa Paris. At ang mukhang laging may naaamoy na mabaho. Nginitian niya ito ng matamis. Kahit ang totoo, gusto niya itong isilid sa bagahe niya at itapon sa himpapawid. Come on, Sam. Goodness gracious. 2026 na ganyan pa rin yung ugali mo. And excuse me, ano ba yung akala mo sa sarili mo? Ikaw lang yung nakakaangat? Diyos-Diyosan tayo, te. Almighty, FYI. All thanks to my hard work, I can go wherever I want and do things on my own. Wow! 2026, yeah. I'm still Samantha and I get what I want. Yan, diyan ka magaling. Ano yung pake ko? Hindi mo nga pala alam yung salitang hard work kasi nakaasa ka lang naman sa black card ng daddy mo. Nakakaawa ka. Sana bumili ka rin ng good attitude someday. Kulang ka nun eh. Magsasalita pa sana si Samantha pero biglang sumingit ang ground crew para sa boarding ng business class. Sponsor ng airline ang flight niya ngayon para sa ad promotion na gagawin niya sa kanyang channel sa Celotube. Mapang-asar nang ngumiti si Ava habang pinapanood ang padabog na paglalakad ng dalaga palayo. It's a very great day, isn't it? Sarkastikong sambit ni Ava sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa loob ng eroplano. Goodness gracious, mahabaging Emre. Ava dear, inspiration mo ba ako? Buntot ka ng buntot sa akin ah. Gusto mo pa fan sign? Mapang-asar na saad ni Samantha. As if. Irap niya sabay upo sa tabi nito. Ang laki-laki nitong business class. Bakit pa ako tinabi sa pasneyang to? Ava, you talking to me, dear? Gusto mo ba tong furry scarf ko? It's Hermes. This is from Paris. Mas mahal pa to sa buhay mo, I bet. Sabihin mo lang at ibibigay ko for free.
I like doing charity work, you know. Sam, yes, ang ganda ng scarf mo. I agree naman. Sayang lang, hindi niyan kayang itago yung ugali mong kasing itim ng langis ng eroplanong to. Balik ni Ava bago isinuot ang kanyang noise-canceling headphones. Pero bago pa niya mapindot ang play sa kanyang playlist, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong cabin. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are currently cruising at an altitude of 35,000 feet. The weather along our route is looking good, and we're expecting a smooth journey. The forecast in Rome is currently clear, with a temperature of 22 degrees Celsius. Sit back, relax, and enjoy the flight. Natigilan si Ava. Ang boses na yon, kilala niya. Kilalang kilala. Yung timpre ng boses, yung diin sa bawat salita, at yung lamig na parang dumaan sa kanyang likuran, hindi siya pwedeng magkamali. Boses yon ni Anthony. Captain Anthony Vermilion. Bulong niya sa sarili, halos hindi makapaniwala. Did you hear that, Ava? Familiar, no? Pang-aasar ni Samantha, na ngayon ay halos mapunit ang mukha sa ngiti. That's Anthony, my Anthony. He's flying this plane for sure kasi alam niya nakasama ako sa flight na to. For sure, naka-move on ka na sa kanya, diba? Like, hello, it's 2026, Ava. Sam, 2026, and you're still delusional. He's never been yours. Mine once, but not yours. Tandaan mo yan. Sagot ni Ava, pilit na itinatago ang panginginig sa kanyang mga kamay. Pero ako yung pinili niya 5 years ago, Ava. Tanda mo ba or limot mo na? Muling bumukas yung intercom, pero sa pagkakataong ito, parang may nagbago sa tono ng boses ng piloto. And to our special guest in seat 12A, uminom ka ng tubig. You tend to be grumpy kapag dehydrated ka. Let's have a safe flight. Natahimik ang buong cabin. Si Ava naman ay parang gustong tumalon sa bintana ng eroplano nang walang parachute. Seat 12A. Siya yun. Kita mo na, Sam? Akala ko ba yours? Inirapan lang siya ni Samantha. Captain, lover boy ka pala. Mapang-asar na wika ng co-pilot ni Anthony. Sakto lang, Jeff. Sabay ngisi. Hindi mawala sa mga labi ni Anthony ang pilyong ngiti mula nang mabasa niya sa flight manifest ang pangalan ni Ava. Samantala, napapikit si Ava ng mariin at pilit na ibinabaon ang sarili sa headrest. Pero sa bawat pagpikit niya, tila isang sirang plaka na bumabalik ang boses ni Anthony. Hindi ang seryosong boses ng kapitan, kundi ang boses ng supladong engineering student na nakilala niya sa Northville Institute of Technology and Arts 5 years ago. Excuse me, miss. Manhid ka ba? Kanina ka pa nakatapak sa sapatos ko. Unless, plano mong labhan to. Baka pwedeng dahan-dahan sa pag-atras. Agad na napalingon si Ava sa kanyang likuran. Bumungad sa kanyang isang lalaking nakaglases, may hawak na makapal na libro, at mukhang hindi natulog ng 3 araw. Ay sorry baka kasi registration to, malamang siksikan. Bakit ba kasi ang lapit-lapit mo pwede ka namang umatras ng konti? Mataray na sagot ni Ava habang pinapaypayan ng sarili gamit ang enrollment form. Malapit ako kasi ito yung dulo ng pila. Logic, miss. Try it sometimes. Sagot ng lalaki sabay lipat ng pahina ng kanyang librong binabasa. Whatever, engineering ka? Si Ava nang makita ang ID lace ng lalaki. Kaya pala masungit. Stress ka siguro sa plates mo, no? At saka miss, may pangalan ako. I'm Ava Claire Reyes from the Bachelor of Multimedia Arts program. And you are? Not interested. Tipid nitong sagot nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang yabang. Akala mo naman kung sinong gwapo. Mukha ka namang lumang patata sa nakaka-demotivate mong aura. Inayos nito ang salamin at tinitigan si Ava mula ulo hanggang paa. Anthony Vermilion. At oo, pagod ako. Pagod ako makinig sa boses mong kasing ingay ng sirang speaker sa Sunken Garden. Pwede bang move forward? May space na sa harap mo. Lakas ng anger issues mo no? Sadyang sinasadya mo lang talaga para magpapansin sa akin. Asar pa ni Ava sabay taas baba ng kilay. Sa'yo? Sa tingin ko, mas mataas pa yung chance na bumagsak ako sa Aero 101 kesa magustuhan ko yung ugali mo.
Sagot ni Anthony bago muling ibinaon ang mukha sa libro. Hindi doon natapos ang mga interaksyon nila. Sa bawat general education class na mapuntahan ni Ava, tila nandoon din yung anino ni Anthony. Sa Philo 1, sila ang naging nagde-debate. Sa Cas A, nag-aaway sila kung sino yung mas tamang historical perspective. Isang hapon, sa gitna ng ulan sa AS lobby, muli silang nagtagpo. Kamalas-malasan ay wala pang payong si Ava dahil naiwan niya yon. Oh, nasa na yung main character energy mo? Bakit mukha kang basang sisiw dyan? Bungad ni Anthony habang dahan-dahang binubuksan yung malaking itim na payong. Wala kang paki, Anthony. Mas gusto ko pang mabasa kesa makisukob sa'yo. Irap ni Ava. Kahit na ang totoo ay nanginginig na siya sa lamig. Wala naman akong sinabing papasukin kita dito sa payong ko. Assuming ka. Pero sige, enjoy the pneumonia. Sayang naman. Bala ko pa sanang ilibre ka ng kape sa Area 2 dahil narinig kong pumasa ka sa Math 17. Teka, libre? Bakit mo ko ililibre? Crush mo ko, no? Agad na sumilong si Ava sa ilalim ng payong ni Anthony. Dahilan para magkadikit ang mga balikat nila. Asa ka pa? Ayaw mo? Hindi naman ako namimilit eh. Sabi ko nga, ang bait mo talaga, future captain. Captain? Ava, aeronautical engineering program ko. Kunot noong tanong ni Anthony habang nagmimistulang maglakad. Oo, bakit? Pwede naman yun ah. You can be a pilot with your program. Pero ang ibig kong sabihin, captain kasi ikaw palaging tama. Sa oral recitations, plakado. Ikaw din si Captain Suplado. Minsan sinusumbong ka no? Mas gusto ko maging kapitan sa puso mo. Bulong ni Anthony pero sapat na para marinig ni Ava. Anong sabi mo? Sabi ko bilisan mo yung lakad. Mababasa tong libro ko. Mas mahal pa to sa'yo. Napangiti si Ava habang naglalakad sila sa ilalim ng ulan. Nung mga oras na yon, akala niya ay asaran lang ang lahat. Akala niya ang bawat buwisit ka na sinasabi niya kay Anthony ay mananatiling ganun na lang. Hindi niya alam na ang bawat asaran pala ang magiging gasolina ng relasyon nila na akala niyang hanggang dulo ang lipad. Hey, Ava girl! Nagising si Ava sa isang yugyog sa kanyang balikat. Are you okay ba? You're mumbling something and it's so embarrassing. Katabi pa naman kita, baka akalain nila you're my friend. Sabi ni Samantha na para bang casual lang silang dalawa habang dasi itong maglagay ng hand cream sa kamay. Minsan, ugali ni Samantha kasing pait ng ampalaya. Pero minsan din nasa tamang timpla. Yes, okay lang ako, Samantha. Mind your own business. Thanks. Sa susunod, hahayaan na talaga kitang bangungutin dyan. Bahala ka nga. Paano nga ba sila nagkakilala ni Samantha? Parehong 5 years ago nang makilala sila ni Anthony at nakilala rin ni Ava si Samantha. Hindi maiwasan ni Ava na mabalikan yung unang interaksyon nila ni Samantha. Hey, engineering student ka diba? Bakit ka nandito sa labas ng org room namin? May sadya ka ba? Mataray na bungad ni Ava habang nakapamewang sa tapat ng pintuan. Si Anthony ba nandyan? Sinong Anthony? Hello, ang daming Anthony sa campus no? Vermilion. Anthony Vermilion. Is he there ba? And who are you? Pinatulan ka ba ni Anthony ko? Magsasalita pa sana si Ava nang lumabas ang lalaking pinag-uusapan ng dalawa. Samantha, bakit ka nandito? Si Anthony. May dinner date tayo, remember? Stop with your illusion, Sam. Business gathering yung pupuntahan natin. Not a dinner date for the both of us. Sagot ni Anthony sabay baling kay Ava. Ava, can we reschedule this? Isesend ko sa email mo later yung part ko sa documentary project natin. Parang may kung anong pumana sa puso ni Ava. Ang eksenang yun ay para bang mas pinipili ng main character ang kontrabida sa storya nila kagaya ng mga napapanood ni Ava sa Salabox drama. Go on, parang importante yung dinner date nyo eh. Sagot ni Ava ng may halong pait. No, Ava. Please don't misinterpret. Nandoon yung mga family namin. Hindi lang kaming dalawa ang present sa event. Anthony, why are you explaining things to her ba? She's just your project partner. Sabat pa ni Sam. Sam, she's more than a partner. Halika na. Naunang naglakad papalayo si Anthony. Naiwan naman si Samantha, nakaharap ni Ava. Ava, right? Saang family ka ba galing? For sure, middle class. Hindi ka kauri ni Anthony, dear.
Si Anthony ay bagay sa mga kagaya kong nasa upper class din. Libre lang mangarap pero wag mo masyadong taasan ah. Aba, hindi na natapos ni Ava ang pagrebot niya kay Samantha dahil nagmamadali na itong tumalikod at naglakad para mahabol ang mga hakbang ni Anthony. Kinagabihan, napatawag ka. Bungad ni Ava sa caller. About earlier, I'm so sorry about Sam. Wala kang dapat isorry. She's rude to you, Ava. And so, anong paki mo dun? Because I like you. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki sa kabilang linya. Nagpipigil tumili si Ava. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone habang nakatitig lang siya sa kisame ng kwarto niya. Parang biglang huminto ang mundo sa sinabi nito. Ava, bakit mo ko gusto? Mahina ngunit malinaw niyang tanong. Sa kabilang linya, ilang segundong katahimikan rin ang namagitan. Tanging pareho nilang paghinga ang madidinig. Because you're different. Sagot nito. Hindi ka trying hard. Hindi ka nagpapanggap para lang mapansin ng iba. You're annoying sometimes. Matigas yung ulo. At palaging may comeback. Napairap si Ava kahit hindi naman siya nito nakikita. Wow, parang insulto yata yan. Natawa ang lalaki. Yung tipong mahina, pero sapat para manginig ang tuhod niya. But you're real. Dagdag nito. At sa mundong puno ng mga taong sanay magsuot ng maskara, ikaw yung taong hindi natatakot maging totoo. I like that. I like you. Napakagat si Ava sa ibabang labi. Ramdam niya ang init ng pisngi niya. Mabuti na lang at walang nakakakita. Hindi mo ba naisip na baka ako lang tong assuming? No. Diretso nitong sagot. Kasi every time na magkausap tayo, I can feel na hindi lang ako yung may nararamdaman. Napaupo siya mula sa pagkakahiga. Confident mo naman, sa'yo lang. At doon na tuluyang napasigaw si Ava. Siyempre, nakamute yung tawag. Ladies and gentlemen, this is Captain Anthony Vermilion speaking. We have just cleared the heavy weather pocket and we're back to smoother air. Nakahinga ng maluwag ang mga pasahero pero si Ava, tila mas lalong kinabahan. Ulan? Bulong niya. Leche, takot talaga ako sa ulan kapag nasa ere. Look who's scared. Puna ni Samantha na kanina pa pala nakamasid habang naglalagay ng hand cream. Akala ko ba matapang ka? Sam, ang ulan sa lupa romantic. Ang ulan dito turbulence. Hindi mo alam yun kasi mas busy ka sa makeup mo kesa sa reality. Sagot ni Ava kahit ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa kulog talaga siya takot. Bago pa makasagot si Samantha, lumapit si Nina, ang flight attendant. Dala ang isang maliit na tray. Miss Reyes, message po mula kay Captain. Inabot ni Nina ang isang tasang umuusok pa sa init. Warm peppermint tea po ito. Sabi ni Captain, it helps with the nerves. Veteran daw po siya sa pagpapalipad sa gitna ng bagyo. At sabi pa niya, I won't let you fall twice. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. See? Anthony, what are you doing? Tahimik na kinuha ni Ava ang tasa. Ramdam niya ang init nito sa kanyang palad. Isang init na tila direktang nanggaling sa nakaraan. Kinindatan niya si Samantha na halos mapunit ang mukha sa inis. Eksaktong isusuot na sana ni Ava ang kanyang headphones nang bumukas ang pinto ng cockpit. Diretsong tayo, plansadong uniforme, at isang presensyang tila nagpatahimik sa buong business class cabin. Lumabas si Anthony. Huminto ang kapitan sa tapat ng row 12. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang segundo, dalawa. Anthony? Mabilis na singit ni Samantha. Are you here to check me? Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Anthony. Checking the seatbelts. Kalmado nitong sagot habang tinitignan ang gilid ng upuan. May ilang masyadong maluwag. Safety check lang. Ibinaling niya ang tingin kay Ava. At mukhang isa dito ay stress na naman. Wow, ismid ni Ava. May in-flight diagnosis ka na rin pala ngayon, Captain. I call it experience. Ngisi ni Anthony. Or stalking. Hirit pa ni Ava. Professionalism. Balik ni Anthony. But if it makes you feel better. Binabalikan ko talaga ang mga passengers na mukhang hindi mapakali. Inabot niya ang tasa ng tsaa mula sa tray. Uminom ka. Nilagyan ko yan ng extra honey. Extra honey? Special treatment? Call it insurance. Sagot ni Anthony bago bahagyang tumango.
Ayokong may mag-collapse na passenger sa turbulence. Rest well, Miss Reyes. I'll keep you in the air. Nang tumalikod ang kapitan, padabog na sinipa ni Samantha ang upuan sa harap. Pwisit? Bakit ikaw may tea? Ako wala. Humigop si Ava ng tsaa at dahan-dahang sumandal. Simple lang, Sam. Mahinahon niyang sabi. Kasi kahit anong papansin mo, sa akin pa rin siya lumilingon. Ava, tawagin mo nga yung attendant. Utos ni Samantha habang tinitignan ang sarili sa compact mirror. I need my espresso. Yung hindi lasang instant ha. I didn't pay for business class para lang uminom ng kape na parang sa pantry lang. May button dyan, Sam. Hindi ako personal assistant mo, sagot ni Ava, nang hindi man lang lumilingon dito. Gamitin mo yung daliri mo, wag ka puro pang point ng kamalian ng iba. You are so nakakairita. Padabog na pinindot ni Samantha ang call button ng sunod-sunod. Parang naglalaro lang ito ng arcade sa sobrang panggigigil. Maya-maya pa, lumapit si Nina. Here is your coffee, ma'am. Malumanay na sabi nito habang nilalapag ang tasa sa tray ng table. Eksaktong gumalaw ang eroplano dahil sa turbulence. Pero saktong-sakto rin yung pag-unat ng binti ni Samantha. Isang sadyang patid sa paa ng crew. Ngunit nakita ni Ava kung ano yung nangyari. Oops! Tili ni Samantha. Splash. Pero hindi yung damit ni Ava ang nabasa. Dahil sa bilis ng reflexes ni Ava, nagawa niyang iwasan ng tray. Sa halip, ang mainit na kape ay tumalsik ng diretso sa mamahaling silk scarf ni Samantha. My scarf! My Hermes! Tili ni Samantha na halos mag-hysterical na sa loob ng business class. You clumsy girl! Tignan mo yung ginawa mo sa scarf ko. Do you have any idea how much this costs? Ma'am, sorry po. Na out of balance po ako. Hinging paumanhin ni Nina na halatang nagulat sa nangyari. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? This is limited edition. I'll make sure you lose your job for this. Bulyaw pa ni Samantha. Habang pilit na pinupunasan ang kape na lalong kumalat sa puting tela ng scarf. Wait lang, Sam. Singit ni Ava habang kalmadong kinuha ang kanyang kamera at itinapat sa kanila. I saw everything. Hindi si Nina yung may kasalanan. Sadyang humaba lang yata yung binti mo kaya siya napatid. Karma is a bitch. And apparently, it tastes like espresso. How dare you? Anthony will hear about this. Talagang maririnig niya. Nakangising sagot ni Ava. At sigurado kung mas maniniwala siya sa akin kesa sa kasinungalingan na lalabas dyan sa bibig mo. Bumukas ang pinto ng cockpit. Lumabas si Anthony. Seryoso ang muka. What is going on here? Anthony, my love, look at what she did. Turo ni Samantha kay Nina habang pilit na pinupunasan ang kape sa kanyang scarf. She ruined an $8,000 scarf. I demand a refund. Tumingin si Anthony kay Nina. Pagkatapos ay kay Ava, natuyo ang suot. At sa huli kay Samantha na naliligo na sa kape. Bahagyang nag-igting ang panga niya. Nina, go to the galley. Assist the passenger later. Utos niya. And you, Samantha, ibagay sa suot mo ang pag-uugali mo. Please lower your voice. You are causing a disturbance. Lower my voice? Archive silk to, Anthony. Follow me. Maikling sabi ni Anthony sabay sulyap kay Ava. And you, Ava Claire Reyes, come with us. You were the witness. Si Gali, mas matapang pa sa amoy ng kape ang tensyon. Samantha, go back to your seat. The head purser will take your statement. Malamig na utos ni Anthony. Go, Sam, or I'll have you escorted by security upon arrival for unruly behavior. Pumili ka. Nang makaalis si Samantha, hinarap ni Anthony si Ava. Wala nang formalidad. You haven't changed, Ava. Lagi ka pa rin nasa gitna ng gulo. At ikaw, nagbago na. Balik ni Ava. Captain Anthony Vermillion, sounds expensive. Mas bagay ka nga naman dito sa itaas. High class, unreachable. Mas feasible kesa sa pagiging boyfriend ng isang hamak na multimedia student, diba? Is that what you think? Nainiwan kita para lang sa status na to. Humakbang si Anthony papalapit. Sapat para mailang si Ava. Wala kang iniwan sa akin kundi silence, Anthony. 5 years of it. Tatalikod na sana si Ava. Pero hinawakan siya ni Anthony sa braso at giniya sa loob ng cockpit. Pinalabas niya ang co-pilot at nilak ang pinto. Wow, private tour?
Isasali ko ba to sa vlog ko? My ex-boyfriend's cockpit. A love long overdue? Asar pa ni Ava habang pilit binabawi ang kanyang kamera. Bitawan mo yan. Hindi ko kailangan ng lecture mo. Gusto lang kitang tulungan. Pero kahit kailan, hindi mo hinayaan yung sarili mong asahan ako. Gusto mo laging solo. Kailangan kong gumaling mag-isa, Anthony. Dahil nung iniwan mo ko, narealize ko na wala na akong ibang pwedeng asahan kundi yung sarili ko. Tinulak ni Ava ang dibdib ni Anthony. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa tulong. Dahil ikaw yung unang nagparamdam sa akin na mag-isa lang talaga ako. Binitawan ni Anthony ang kamera. Garalgal ang boses niya. Akala mo ba ginusto kong iwan ka? Napilitan akong pumili, Ava. At ang desisyong yun ang laging humahabol sa akin tuwing nasa area ko. Pinili mong maglaho. Pinili mong abutin yung pangarap mo. Habang winawasak mo yung sa atin. Ginawa ko yun para sa'yo. Binayaran ko ang lahat para hindi kayo mawala ng bahay. Sigaw pabalik ni Anthony. Napatigil si Ava. Parang nawala ng hangin ang loob ng cockpit. Anong sabi mo? Nag-bankrupt yung business ng papa mo, Ava. Kinuha na ng bangko ang lahat. Nakiusap sa akin. Umiyak siya. Ayaw niyang pasanin mo yung problema nila. Ayaw niyang makita kang hihinto sa pangarap mo para lang tumulong sa kanila. You're lying. Gawa-gawa mo lang yan para hindi ako magalit. Sana nga nagsisinungaling na lang ako. Mapait na ngiting saad ni Anthony. Alam mong wala akong access sa yaman ng pamilya ko noon. Kung hindi ako susunod sa gusto nilang career path. Kaya pumirma ako sa international airline. Yung cadetship na ayaw ni na dad. Ginamit ko yung signing bonus at 5-year advanced salary ko para isettle lahat ng utang nyo. Yun lang yung paraan para makuha yung pera nang hindi umaasa sa kanila. Humarap siya kay Ava. Ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. I had to choose. Ang manatili sa tabi mo, pero panoorin kang mawala ng pangarap. O ang iwan ka. Hayaang isipin mong tinalikuran kita. Para lang masiguro na pagising mo bukas, may bahay ka pa ring tutuluyan at diplomang mahahawakan. Nanatiling tulala si Ava. Habang sinusumpa niya ang lalaki gabi-gabi, nagpapakahirap naman ito at tinitiis ang lahat sa ibang bansa para sa kanya. Nag-flashback ulit sa kanya ang araw na iniiwasan siya ni Anthony. Anthony, sandali! Para kang nakikipag-marathon! Sigaw ni Ava habang hinahabol ang kasintahan sa labas ng library. Bit-bit ang tripod at laptop. Hirap siyang sumabay sa malalaking hakbang ng lalaki. Ava, kailangan ko nang umalis. May emergency sa bahay. Sagot ni Anthony. Hindi siya tumitigil pero nanginginig ang boses niya. Isang bagay na hindi nakaligtas kay Ava. Emergency? Deadline natin bukas, Anthony. Ilang araw ka nang tulala. Muntik mo nang na-delete yung files natin kanina. Huminto si Anthony pero nanatiling nakatalikod. Ava, please. Just let me go for now. I'll call you. I'll call you? Yan na ba yung bagong script mo? Nung nakaraang linggo mo pa ako iniiwasan dahil sa cadetship na yan Tapos ngayon tatalikuran mo lang ako? Humarap si Anthony. Ang mga mata niya ay punong-puno ng sakit. Ang itsurang eksaktong nakikita ni Ava ngayon sa loob ng cockpit. Hindi mo naiintindihan. Ayokong madamay ka sa gulo. Anong gulo? Partner tayo, diba? Kung pera yung problema, gagawa tayo ng paraan. Mag-overtime ako sa pag-i-edit, please. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Anthony. Hinawakan niya ang mga pisngi ni Ava. Masyado ka mabait, Ava Claire. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Go back inside. I'll see you kapag maayos na ang lahat. Anthony, kapag tumalikod ka ngayon, huwag mong aasahan na paglingon mo, nandun pa rin ako. Hindi sumagot si Anthony. Dahan-dahan niyang binitawan ang mukha ni Ava at naglakad papalayo sa madilim na bahagi ng campus. Naiwan si Ava sa gitna ng ulan. Yakap ang kamera, ang kaisa-isang bagay na hindi tumalikod sa kanya nung gabing yon. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Ava. Ang ulan sa campus noon ay napalitan ng mga luhang hindi na niya napigilan sa loob ng cockpit. Bakit di ka man lang nag-text? Bulong ni Ava, halos paus na. Kahit isang beses lang, Anthony. Isang message lang na babalik ka. I'm sorry. Nakiusap yung papa mo. Ayaw niyang habang buhay kang mahiya sa akin. He wanted me to disappear, Ava. Para hindi ka masakal sa utang na loob.
Napasandal si Ava sa upuan. Mas masakit ito. 5 taon siyang nagtanim ng galit. Akala niya kinalimutan siya para sa career. Pero isinakripisyo pala ng lalaki ang sariling kalayaan para sa kanya. Ang selfish niyo! Bakit kayo nag-decide para sa akin? Anthony, 5 years? 5 years akong galit na galit sa'yo. I built a career out of this bitterness. Tapos ngayon sasabihin mo ako pala yung dahilan? Ava, naduwag ako. Natakot akong makita kang nasasaktan. Kaya pinili ko na lang na maging masama sa paningin mo para manatiling maayos yung mundo mo. Hinatak siya ni Anthony sa isang yakap. Doon na ibinuhos ni Ava ang lahat ng bigat. Na-realize niya na minsan ang pinakamasakit na paalam ay hindi dahil sa kulang ang pag-ibig, kundi dahil sa sobrang pagmamahal, yung mas pinili ka na lang nilang iligtas kesa manatili sa tabi mo. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin agad. Bulong ni Ava. Humiwalay si Anthony at tinitigan siya. I have a lifetime, Ava. Paglapag natin sa Rome, ako ang taga-bitbit mo. Alipin mo ko. Basta, wag mo lang ulit akong burahin sa mapa mo. Seryoso ka? Kahit gawin kitang tripod? Kahit gawin mo pa akong right light, boss. Just give me this one light to prove I'm back for you. Fine. Pero hindi pa tayo batay, no? Pinunasan ni Ava ang mga luha habang inirapan ang lalaki. Isang pilyong ngiti ang sumilay kay Anthony bago ito bumalik sa flight controls. Copy that, boss. Destination, your heart. Estimated time of arrival. Hopefully, before we land in Rome. Che! Ang paglapag sa Leonardo da Vinci Airport ay tila hudyat ng pagtatapos ng paghihirap ni Ava. Nasagot na ang mga tanong pero ang mga what-ifs, nakakabingi pa rin. Finally, this air is so much better than the recycled cabin oxygen. Maarating sabi ni Samantha habang hila-hila ang kanyang LV luggage. Ava, don't tell me mag-airport shuttle ka lang. My private car is waiting. Baka gusto mong makiride. Mukha kang stress na stress eh. Nilingon siya ni Ava at isinuot ang oversized sunglasses. Thanks, Sam. Pero as a travel vlogger, kailangan ko ng authenticity. Something you can't buy with your daddy's black card. Pagdating ni Ava sa hotel sa Trastevere, kama lang ang tanging nasa isip niya. Pero sa lobby pa lang, "Oh, Miss Reyes, we meet again." Masiglang bati ni Nina, ang flight attendant kanina. "Dito rin pala yung stay nyo? How small is the world? 'Di ba, Captain?" Dahan-dahang lumingon si Anthony. Wala na yung coat at cap. Naka-navy blue polo na lang siya, pero mas lalong lumakas ang dating. "Checked in na, Ava? O kailangan mo pa ng assistance sa front desk?" Tanong ni Anthony nang may pilyong ngiti. "Checking in pa lang, Captain." Diin pa ni Ava. "Kung alam ko lang na dito kayo, sana nag-Airbnb na lang ako sa kabilang kanto." "Sayang naman. Maganda sana yung view dito. Lalo na yung view mula sa kwarto ko papunta sa kwarto mo." "Kapal, magpahinga ka na lang. Baka ma-low blood ka sa taas ng lipad mo." Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Roma ay may dalang glow. Pero ang aura ni Ava parang kontrabidang pagod na pagod. "Anthony, sabi ni Google Maps, kaliwa dapat tayo pagkatapos ng fountain." Inis na sabi ni Ava habang ina-adjust yung camera bag. "Bakit parang pabalik-balik na tayo sa Piazza Navona?" Nakasandal si Anthony sa poste. Bit-bit ang tripod at ring light ni Ava. "Ava, kanina pa tayo pabalik-balik dahil baliktad yung hawak mo sa phone." Lumapit siya at dahan-dahang inikot ang phone sa kamay ng dalaga. "Ayan, yung blue dot, nasa likod na natin yung simbahan. We're heading the wrong way." "Kasalanan to ng jet lag? At bakit ba kasi ang gulo ng eskinita dito? Parang yung feelings mo nun. Walang malinaw na direksyon." Narinig ni Ava ang mahina nitong tawa. "O sige, isisi natin sa feelings ko ang urban planning ng Rome. Pero gutom na yung assistant mo. Magtanong na tayo." Lumapit sila sa isang matandang Italiano. Naka-on yung record button ng camera ni Ava. "Signore, scusi dove si trova el amore?" Napatigil ang matanda. Tinignan nito si Ava tapos si Anthony. Bago humalakhak ng malakas. "Uy, anong sabi niya? Sabi ko nasan yung hotel, 'di ba?" Ngumisi si Anthony. Yung pilyong ngiti na nakakatunaw. "Actually, Ava, tinatanong mo sa kanya, nasan ang pag-ibig?" Nanigas si Ava. "What? No! Amore is ano?" "Amore is love, Ava. Ang hotel is albergo.
Pagtatama ni Anthony habang lumalapit. Sabi nung matanda, nasa tabi ko na raw yung hinahanap ko. He even called me a lucky man dahil sa ganda ng girlfriend ko. Kahit daw naliligaw. Namula si Ava hanggang sa dulo ng tenga. Imposible. Baka sabi niya diretso lang tapos kanan. Hindi mo kailangan ng vlog para magbukhang tanga, Ava. You're doing a great job already. Asar pa ni Anthony sabay gulo sa buhok ng dalaga. Sa isang tulay sa Tiber River, kusa nang inayos ni Anthony ang tripod. Alam na niya ang anggulo ni Ava. Low angle at medyo tilted. You know, Ava, ang galing mo na. Dati kailangan mo pang hawakan yung kamay mo para hindi manginig yung shot. Kailangan kong gumaling, Anthony. Kasi nung iniwan mo ko, na-realize ko na wala akong ibang pwedeng asahan kundi yung sarili ko. I never wanted you to be alone, Ava. I just wanted you to be safe. Safe but broken. Anthony, as a travel vlogger, I've seen the most beautiful places. Pero alam mo ba kung anong pinakamahirap i-edit? Yung mga mata ko sa video. I was searching for a missing frame. At ikaw yun. Oh my God! Is this a photo shoot or a drama set? Si Samantha, naka-oversized hat at Chanel sunglasses, ay nakatayo sa dulo ng tulay. I've been following your location tags, Ava. Poor Captain, ginagawa mo siyang Instagram boyfriend? How pathetic. Tumingin si Anthony kay Samantha. Ang pilyong ngiti ay napalitan ng otoridad. Samantha, are you following us? Find a better hobby. I'm currently an official assistant duty. And I don't entertain distractions. Assistant? Anthony, you're a captain. You should be at a rooftop bar, not carrying bags for a girl who's lost in her own map. Actually, Sam, singit ni Ava. Si Anthony yung pinakamagaling na assistant sa Rome. He knows the way to my hotel. And apparently, he also knows the way to Amore. Something you clearly don't know anything about. Hinatak ni Ava si Anthony papalayo, habang si Samantha ay naiwang nang gagalaite. Sa sandaling yon, habang magkahawak silang tumatakbo sa mga eskinita ng Roma, tila nalusaw ang lahat ng galit. Ang tanging totoo lang ay ang init ng palad ng lalaki at ang sabay nilang halakhak na humahalo sa hangin ng Italia. Matapos tawirin ang Ponte Sisto, pumasok sila sa isang maliit at maalikabok na shop sa Via Giulia. May nakitang lumang typewriter si Ava, yung tipong galing sa isang klasikong pelikula. Excuse me, how much for this? Tanong ni Ava sa matandang Italiano. For the beautiful signorina, special price if you buy it with your husband. Sagot ng matanda sabay sulyap kay Anthony. Lalakihan sana ni Ava ang mga mata niya para itama ang matanda, pero mabilis siyang inakbayan ni Anthony. We're celebrating our anniversary, senyor. Can we get the newlywed discount? Halos lumuwa yung mata ni Ava. Tumingin siya kay Anthony na parang sasabog ang ulo. Pero kinindatan lang siya ng binata. Right, honey? 5 years of waiting? Nang makalabas sila, na hindi naman binili ni Ava ang typewriter dahil sa mahal na presyo. Sinikmuraan niya ng mahina ang lalaki. Newlyweds? Honey? Anthony, baka nakakalimutan mong bala kitang i-ghost pag uwi natin sa Maynila. Practical choice lang yun, Ava. Sayang yung discount. Tawa ni Anthony. Tsaka, for a second, it felt nice. Naisipin ng ibang tao na akin ka pa rin, na tayo pa rin. Ang dami mong alam. Mag-focus ka na lang sa GPS. Bulyaw ni Ava pero sa loob-loob niya may kurot. Ang panandali ang pagpapanggap na yon ay tila isang matamis na laso na gusto niya ring maging totoo. Sa kakalakad, tuluyan na silang naligaw sa Trastevere. Kumikirot na ang paa ni Ava sa boots at ang GPS ay parang nakikipag-away pa sa kanya. Sabi ko sa'yo kaliwa, yung GPS mo yata pang eroplano lang hindi pang lakad. Reklamo ni Ava habang nakasandal sa pader na puno ng ivy. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Pilit itinatago yung pagod. Ava, tama yung coordinates. Naging long cut lang tayo dahil huminto ka sa bawat tindahan ng sapatos. Balik ni Anthony. Excuse me, research yun for my vlog. Research or window shopping? Gisipan ng lalaki. Oh, sakay na. Anong sakay? Piggyback ride. Magrereklamo ka na naman na masakit yung paa mo. Tapos sa akin mo ibubunton yung turbulence ng mood mo. Sakay na, bago pa magbago yung isip ko. Swerte mo, libreng workout. Asar pa ni Ava pero sumakay din naman siya. Ramdam niya ang tibay ng balikat ng lalaki. Anthony, mabigat ba? Hindi. Seryosong sagot ni Anthony. Sanay naman ako, diba?
5 kalahating taon kitang binubuhat sa isip ko. Ngayon pa ba ako bibigay na nasa likod na kita? Natahimik si Ava. Dahan-dahan niyang isinandal ang ulo sa balikat ni Anthony habang tinatahak nila ang cobblestone streets. Ang bawat hakbang ni Anthony ay tila pangbawi sa bawat taon na wala siya. Nararamdaman ni Ava ang bilis ng tibok ng puso ng lalaki. O baka puso niya yon na nagwawala na sa tuwa. Anthony, wag mo muna akong pakiligin ng husto. Baka makalimutan kong galit pa ako sa'yo. Okay, boss. Balik tayo sa assistant mode. Saan yung susunod? Fontana de Trevi. Magwiwish na ba ako na sana yes na yung sagot mo sa akin? Asa, doon tayo sa Pantheon. Gusto ko ng pasta. Bulalas ni Ava pero mas sinigpitan niya ang kapit sa leeg ni Anthony. Ayaw nang bumitaw sa pagkakataong ito. Kaso biglang bumuhos ang ulan nang malapit na sila sa Pantheon. Wala silang dalang payong kaya napasiksik sila sa ilalim ng isang maliit na awning ng saradong cafe. Nababasa na yung camera ko. Panik pa ni Ava habang tinatago ang gear sa loob ng jacket. Hayaan mo na yan, ako na yung haharang. Sabi ni Anthony sabay tayo sa harap ng dalaga. Siya ang sumalo sa lahat ng talsik ng ulan. Nababasa na ang likod ng uniforme niya pero wala siyang pakialam. Anthony, nababasa na yung damit mo, sabi ni Ava. Sinusubukang hilahin yung lalaki pabalik sa silong. Okay lang. Sanay naman na ako mabasa para sa'yo, diba? I do it again, Ava. Kahit bagyo pa yan, basta alam kong safe ka sa ilalim ng pakpak ko. Tumingala si Ava sa kanya. Ang mga patak ng ulan sa buhok ni Anthony, ang amoy ng paligid at ang seryosong tingin nito. Para silang nasa gitna ng movie scene na ayaw na niyang i-edit. Sige na, Captain. Huwag mo nang masyadong damihan yung ulan. Baka pag nagkasakit ka, isipin mo utang na loob ko pa yan. Biro pa ni Ava. Ouch! Wala ka talagang bilib sa immune system ko. Hindi ako basta-bastang tinatabla ng sipon, Ava. Mas malakas yata yung resistensya ko kaysa sa battery ng camera mo. Wow! Baka nakakalimutan mong 3 layer ng jacket yung suot mo noon sa Baguio dahil lang sa ambon. Strong ka na niyan. Strategic layering yung tawag doon. At least ngayon handa na ako maging human umbrella para sa'yo. Unless, gusto mong hiramin yung scarf ni Samantha para ipantakip sa camera mo. Natawa si Ava. Kadiri. Amoy pait at inggit yun, Anthony. Wag na. Tsaka tumitila na yung ulan. Saad niya habang tinuturo ang tapat ng Pantheon. Tara na doon. Sabi nila, andito raw yung pinakamasarap na gelato sa buong Rome. Nakarating sila sa isang sikat na gelateria sa gilid ng Pantheon. Ang bango ng fresh cones, ang sumalubong sa kanila. Pinili ni Ava ang pistachio, habang si Anthony naman ay simpleng chocolate. Bakit chocolate lang? Tanong ni Ava habang nilalasap yung gelato. Ang daming colors dito, Anthony. Be adventurous naman. Adventure? Ava, sapat na sa akin yung adventure na makasama ka ulit dito. Safe choice yung chocolate, katulad ko. Boring, pero laging nandyan. Drama mo? Pero seryoso. Thank you. Bulong ng dalaga. Sa kanina. Sanay ako, Ava. Basta sa'yo. Kahit na anong bagyo pa yan, kakayanin ko. Nung maubos ang gelato, tinignan ni Ava ang kanyang relo. Kailangan na nating makarating sa Trevi Fountain bago mag-sunset. Huwag kang mag-alala, sabi ni Anthony sabay labas ng phone. Nag-book ako ng ride. Rome is beautiful on foot, pero mas magandang makita yung city habang hindi namimintig yung binti mo. Dumating ang isang maliit at puting Fiat 500. Habang binabagtas ang makikitid na kalsada, nakadungaw lang si Ava sa bintana. Ang ganda dito, no? Tanong ni Ava. Oo. Sagot ni Anthony pero nang sulyapan siya ni Ava, sa kanya ito nakatingin. Sobrang ganda. Nakarating sila sa Trevi Fountain at gaya ng inaasahan, dagsa ang tao. Mag-wish ka na, sabi ni Anthony habang inaabutan siya ng barya. Nag-wish na ako. Sana maging top trending itong Rome series ko, sabi ni Ava sabay hagis ng barya. Ang workaholic mo talaga. Wala bang wish para sa personal life? Bakit? Mag-wish ba ako na bumalik yung ex ko na biglang nang multo ng 5 years ago? Sayang lang yung barya ko doon. Mahal yung euro ngayon eh. Tumawa si Anthony ng mahina. I wished for something else. Sana sa susunod na maghagis ako ng barya dito. Hindi na ex yung tawag mo sa akin. Kahit assistant lang muna. Basta may promotion soon.
Kapal. Hawakan mo muna ng maayos yung tripod ko bago ka humingi ng promotion. Sumakay sila sa isang taxi patungo sa Coliseum. Ang dambuhalang estruktura ay parang gintong nagliliyab sa ilalim ng mga spotlight. Ava, tingnan mo. Ang ganda. 5 years ago, pinapangarap lang nating makapunta dito, diba? Hahawakan na sana ni Ava ang kamay nito pero bigla siyang natauhan sa ganda ng lighting. Kumari pa siya ng takbo bitbit ang tripod. Teka Anthony, huwag kang gagalaw dyan. Perfect to para sa outro ko. Anthony, yung lighting. Sabi ko 45 degrees angle, bakit 90 degrees ito? Mukha akong anino sa ilalim ng Coliseum. Sigaw ni Ava habang tinitignan ang preview. Copy that, boss. Adjusting to 45 degrees. Pasensya na. Sanay kasi ako sa altitude, hindi sa angles. Nakangising sagot ni Anthony. Dami mong reklamo. Gusto mo ng promotion, diba? Irap ni Ava pero deep inside kinikilig siya. Assistant na, taga-bit-bit pa. Bodyguards mo pa kapag may lumalapit na Italian guys sa'yo. Multitasking to, Ava. Baka gusto mong dagdagan yung compensation ko. Anong compensation? Itong pagkakataong makasama ako, sapat na no? Baka nga sobra pa eh, kaya wag ka nang choosy. Naglakad sila patungo sa gitna ng Coliseum kung saan may street performers. Ava, look, sumasayaw sila. Bagay ito sa vlog mo. Ayoko nga, nakakahiya Anthony. Hindi natapos ni Ava ang sasabihin dahil biglang binitawan ni Anthony ang tripod at hinila siya sa gitna. Don't look at them, Ava. Look at me. Bulong ni Anthony habang inilalagay ang isang kamay ni Ava sa kanyang balikat. Just like the prom night we missed before. Because I had to study. Bawi tayo. Biglang bumagal yung paligid. Ang ingay ng mga turista ay naging background music na lang. You're stepping on my sneakers, Captain. Biro pa ni Ava kahit nanginginig yung mga tuhod. Then step on my feet, Ava. I'll carry you. Kahit saan mo pa gustong magpunta. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Look, Ava. They think we're a movie couple. Bulong ni Anthony. Ang hininga nito ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ava. Feelingero ka talaga? Inacting ko lang to para sa vlog. Talaga? Bakit ang hingpit ng hawak mo sa bato ko? Parang ayaw mo na akong pakawalan. Leche, yung tripod ko nga baka manakaw. Tumawa ng malakas si Anthony at bigla siyang inikot bago sinalo sa isang jeep. Sa posisyong yun, tila nabura ang 5 taon na nawala. I missed this, Ava. Seryoso nitong sabi habang dahan-dahan siyang itinayo. I missed us. Miss mo rin ba ako? Asa, sa resto na nga tayo, gutom na ako. Lumipas ang hapong yun na puno ng asaran. Naghabulan sila kasama ang mga batang naroon. Nag-shoot ng transisyon at kung minsan ay nagnanakaw ng tingin si Anthony kay Ava, na kunwari ay hindi nito napapansin. Sa pakiramdam ni Ava, parang okay na sila. O baka papunta na doon. Habang naglalakad papuntang Signorante Amora, ang sikat na rooftop restaurant na overlooking sa Coliseum, walang tigil si Ava sa pagkuha ng mga larawan. Dapat sana ay excited siya. Pero habang ini-edit yung mga clips nila ni Anthony, biglang nag-notify ang kanyang Instagram. Samantha Social. Finally said yes to the man who flies me to the moon and back. #engaged. #Captain my captain. #RomeRomance. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang phone. Ang picture, si Samantha na may suot na dambuhalang diamond ring. At sa background, kahit malabo ay kitang-kita ang balikat ng isang lalaking nakauniforme ng piloto. Anthony, ano to? Hinarap ni Ava ang screen sa binata. Kaya ba hindi ka makatingin sa akin kanina sa lobby kasi may pa-engagement ka na pala sa Twitter at Instagram? Napakunot ang noo ni Anthony bago kinuha yung phone at binasa yung caption. What the? Ava? I was with you the whole day. Paano ako magpo-propose sa kanya? Via Bluetooth. Sino tong nasa photo? Blurred pero kitang-kita yung gold bars sa balikat. That's not me. Baka kinuha lang yan sa stock image o baka lumang picture ng ibang piloto. She's delusional. Malamig na sagot ni Anthony. Aba, hindi pwedeng ganito. My followers are tagging me, asking if it's true. Napapahiya yung branding ko, Anthony. Then let's fix it right now. Pagdating nila sa Restaurante Aroma, tanaw na tanaw ang nagliliyab na ilaw ng Coliseum. At ayun si Samantha, nakaupo sa prime table, may hawak na wine at tila reyna ng gabi. Oh Ava, you're here! Bungad ni Samantha nang mapansin sila. I hope you've seen the news. Don't worry,
Invited ka naman sa wedding. Sa dulo ka nga lang ng simbahan. Tumawa pa ang dalaga ng nakakaasar. Huminga si Ava ng malalim at inilabas ang kanyang camera. Sam, ang ganda ng singsing ah. Patingin nga. Para ma-feature ko sa What's Fake in Rome segment ko. Excuse me, this is real diamond. Really? Kasi sa zoom ng 4K camera ko mukhang yung nabibiling keychain sa tabi ng Trevi Fountain yan eh. Asar pa ni Ava dito. At yung post mo, nakakatawa. Kasi the whole day, ang captain na toy assistant ko. Unless, my twin brother ka, Anthony. I don't. Malamig na sabi ni Anthony bago hinarap ang mga tao sa paligid. I am not engaged to Samantha. The photo she posted is a fraud. In fact, I'm filing a formal report against her the moment we touch down in Manila. Honey, bakit ka nagkakaila? Hirit pa ni Samantha pero nanginginig na yung boses niya. Honey? Huling honey na narinig ko sa'yo nung nag-order ka ng pancake sa eroplano. Pabalang na saad ni Ava. And Sam, bago mo burahin yung post mo, na-screenshot ko na. In fact, I just posted the reel of us na sumasayaw kanina. The real coordinates of the captain. Check mo te, nagva-viral na. Dali-daling kinuha ni Samantha ang phone niya. Nanlaki ang mga mata niya nang nakita yung post. Libo-libong likes at comments na pinagtatawanan ang engagement niya dahil kitang-kita sa vlog ni Ava na magkasama sila ni Anthony buong araw. You! Sinisiraan mo ko! Saad pa ni Samantha. No Sam, ikaw yung gumagawa ng ikakasira mo. Sagot ni Ava nang may kasamang matamis na ngiti. People in Rome don't like fake stories, especially in a place as ancient and as real as this. Anthony stepped forward at tinawag yung manager ng restaurant. Sir, can you please escort this lady out? She's causing a scene and using your establishment for a fake publicity stunt. Sa harap ng lahat, ng elite na kumakain sa aroma, nanginginig sa hiya na tumayo si Samantha. Mabilis siyang lumabas habang yung mga crew members ay panayong bulungan. Nang mawala na yung polusyon sa kanilang paningin, lumingon si Anthony kay Ava. Satisfied na ba yung branding mo, Miss Reyes? Well, tumaas yung engagement rate ko. So yes, biro pa ni Ava. Umupo sila sa pwesto ni Samantha kanina, ang best seat in the house. Habang nakatingin sila sa Coliseum, kinuha ni Anthony ang kamay ni Ava. Ava, I'm sorry for the mess. Pero seryoso ako. Yung post mo kanina, the real coordinates of the captain, totoo ba yun? Napaiwas ng tingin si Ava. Kailangan ng hook sa caption, diba? Engagement strategy lang yun. Strategy lang. Tinaasan siya ng kilay ni Anthony. Kasi ako, hindi strategy yung nararamdaman ko. I'm really lost in you, Ava. 5 years later. But, I'm finally home. Leche ka, Anthony, kumain na nga tayo. Matapos ang hapunan, umuwi na sila sa hotel at naglakad-lakad na muna sa mga eskinita ng Trastevere. Ang gabi ng Roma ay tila yumayakap sa kanila. Ava, wait lang ah. Stop for a second. Hila ni Anthony sa kamay ni Ava sa tapat ng isang tahimik na tulay. Hinarap niya ang dalaga. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, kitang-kita ang seryosong ningning sa mga mata niya. Pagod na akong maging assistant mo, Ava. Eh di mag-resign ka, wala namang kontra ka. Pabalang na biro pa nito. Pero kinakabahan na. Gusto ko ng promotion. Mahinang saad ni Anthony. 5 years, Ava. 5 years akong nasa ere. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang pag-ibig. Parang flight lang pala talaga. Gaano man kagaling yung piloto, hindi kontrolado ang panahon. Minsan may turbulence na hindi mo inaasahan. Minsan kailangan mong mag-divert para lang makasiguro na safe ang lahat. Napatitig si Ava sa binata. Ang galit na itinatago niya ng matagal, unti-unting napapalitan ng pag-unawa. At minsan, nade-delay tayo dahil sa mga bagyong akala natin ay katapusan na. Tumango si Anthony, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Pero natutunan ko na hanggat tapat yung piloto sa kanyang destinasyon. At hanggat handang magtiwala ang pasahero na kahit anong mangyari, ibababa siya nito ng ligtas. Ngumiti si Anthony. Yung ngiting totoo at walang halong pait. Walang layo o taas na hindi natin kayang tawirin. Ava, dahil sa huli, palagi tayong makakahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Hindi na napigilan pa ng dalawa.
Niyakap ni Ava si Anthony ng mahigpit at ibinaon ang mukha sa dibdib nitong amoy peppermint. Wisit ka talaga? Bakit kailangan mong gawing aviation lahat ng paliwanag mo, ha? Doon ako sanay eh. So, Miss Reyes, clearance granted na ba? Landing permitted, Captain. Sagot ni Ava sa gitna ng hikbi at tawa. Pero subukan mong mag-cancel ulit. Ihuhulog kita sa ere ng walang parachute. Copy that, boss. Hinding-hindi na. Pagkasara ng pinto ng hotel room, tila naiwan ng lahat ng ingay ng Roma sa labas. Ang tanging naririnig na lang ni Ava ay ang sarili niyang hininga at ang kalansing ng susi na binibitawan ni Anthony sa side table. So, panimula ni Ava, pilit na tinatago ang kaba habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Tapos na yung duty mo bilang assistant. Pwede ka nang bumalik sa kwarto mo, Captain. Ngumisi si Anthony, yung pilyong ngiti na laging nagpapahina sa tuhod ni Ava. Humakbang ito papalapit sa kanya. Galit ka ba? Bulong ni Anthony, ang boses ay malalim at paos. Depende. Paano mo balak bumawi, ha? Matapang na hamon ni Ava, kahit na ang totoo, halos hindi na siya makahinga sa lapit ng mukha ng binata. Ganito. Sagot ni Anthony bago biglang hinapit ang bewang ni Ava at sinakop ang mga labi nito. Isang ungol ang kumawala kay Ava habang isinasabit ang mga braso sa leeg ng lalaki. Ang halik ay punong-puno ng 5 taong pangungulila, gutom, mabilis at mapangakit. Dahan-dahan siyang itinulak ni Anthony paupo sa gilid ng kama. Pero hindi ito humihiwalay sa kanyang mga labi. Anthony, sandali. Hingal na sabi ni Ava nang dumaan yung mga halik ng binata sa kanyang panga. Akala ko ba taga-bitbit lang kita? I'm multitasking, remember? Tugon ni Anthony habang ang mga kamay nito ay dahan-dahang tinatahak ang kurba ng kanyang balikat. Ngayon, ako naman yung magdadala sa'yo sa ulap. No turbulence, I promise. Bulero. Natatawang bulong ni Ava. Pero napaigtad siya nang maramdaman ng mainit na palad ni Anthony sa kanyang balat. Siguraduhin mong smooth landing to, Captain. Kung hindi, bad review sa vlog ko. Trust your pilot, Miss Reyes. Seryosong sabi ni Anthony. Hinubad nito ang sariling t-shirt. Kitang-kita ang matitipunong katawan na tila mas lalong naging fit sa nakalipas na mga taon. Nang maglapat ang kanilang balat, parang nagkaroon ng kuryente sa buong silid. Bawat haplos ni Anthony ay may kasamang pag-iingat na tila ayaw na niyang muling mabasag ang babaeng pinakamamahal niya. You're still the most beautiful view I've ever seen, Ava. Kahit saang altitude pa ako makarating. Bulong niya bago muling hinalikan si Ava ng mas malalim. Dami mong alam na banat, ah. Hirit pa ni Ava sa gitna ng kanilang pagmamahalan. Ang mga daliri niya ay nakabaon sa buhok ni Anthony. Pero sige na, clearance granted na. Just don't ever leave again. Never. Pangako ni Anthony sa pagitan ng mga hiningang nagahalo. Nasa loob na sila ng eroplano pabalik sa Maynila. Nakaupo na si Ava sa business class. Tahimik na nakatingin sa labas ng bintana habang hinihintay ang kanilang take-off. Ramdam niya ang gaan ng kanyang puso. Malayo sa bigat na dala niya nung papunta pa lang siya ng Rome. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now preparing for our flight back to Manila. Weather is clear and we're expecting a smooth flight. Napangiti si Ava. Kabisado na niya ang timbre ng boses na yon. Pero tila hindi pa tapos si Anthony sa sasabihin niya. On a personal note, I'd like to make a special announcement for a passenger in row 2, seat A, Miss Ava Reyes. Thank you for choosing this flight. Thank you for giving your pilot another chance to prove that despite the long delay, the destination was always worth the wait. I love you and I can't wait to land this plane so I can hold your hand again. Isang malakas na ay at palakpakan ang umalingaw-ngaw mula sa ilang pasahero sa crew. Namula ng husto si Ava at mabilis na nagtago sa likod ng kanyang tablet. Eksaktong lumapit si Nina, ang flight attendant, na may dalang baso ng tubig at isang malapad na ngiti. Ma'am Ava, eto na po yung tubig nyo. Sabi ni Captain, ubusin nyo raw para hindi kayo maging grumpy mamaya. Naku Nina, sabihin mo sa Captain nyo ang daldal niya sa intercom. Baka gusto niyang mag-focus na lang sa checklist niya kesa sa love life niya. Pabalang nabiro pa ni Ava kahit na halatang kinikilig. Ay ma'am, mukhang tapos na po yung checklist niya, tawa ni Nina. Kayo na lang po yung hinihintay na mag-confirm ng landing. Aba, sabihin mo sa kanya
Landing is permitted pero bawas-bawasan yung cheese. Masyadong malinamnam yung announcement. Baka lang gamin yung makina ng plane. Hirit pa ni Ava habang binubuksan ang kanyang Instagram. Inilabas niya ang kanyang phone. Imbis na yung mga footage ng Rome, yung i-post niya, itinapat niya ang lens sa pintuan ng cockpit. The best views aren't just in Rome. Bulong ni Ava sa camera habang nagre-record ng huling clip para sa kanyang vlog. Minsan, ang pinakamagandang tanawin ay yung taong handang lumipad pabalik sa'yo. Gaano man kalayo ang narating niya. Flight 143 to forever, now boarding. Tumingala ang dalaga, tuminga ng malalim. Tama nga si Anthony. Kahit gaano katayog ang lipad, ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang malaman na may ligtas kang mauuwian. At sa pagkakataong ito, alam ni Ava na hinding-hindi na sa muling maliligaw. Ang ingay ng Maynila ay malayo sa katahimikan ng mga eskinita sa Roma. Pero para kay Ava, ito ang pinaka-busy na flight ng buhay niya. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot ang isang simpleng Tiffany cut wedding gown na gawa sa ivory silk. Ava, relax. Para kang sasabak sa board exams eh. Asar ng kanyang best friend habang inaayos ang veil niya. Board exams. Mas madali pa yata yun kaysa sa kaba ko ngayon eh. Sagot ni Ava. Inabot niya ang kanyang camera sa vanity table. Kailangan kong i-vlog to. My last as a single vlogger. The final countdown. Pero bago pa niya mapindot ang record button, bumukas yung pinto at pumasok ang kanyang papa. Baka sa mukha nito ang pagsisisi na matagal na rin nilang napag-usapan. Anak, simula ng kanyang ama. Gusto kong magpasalamat kasi napatawad mo ko. And for finding your way back to him. Ngumiti si Ava at niyakap ang ama. Pa, okay na yon. Kung hindi dahil sa nangyari, hindi ko marirealize na ang tunay na love, hindi lang puro scenic views. Minsan kailangan mo ring dumaan sa turbulence para malaman kung sino yung mananatiling nakakapit sa kamay mo. Pero ang moment na yon ay naputol nang biglang mag-ring yung phone ni Ava. Si Anthony. Anthony, bakit ka tumatawag? Bad luck na makausap yung bride bago yung kasal. Ava, listen to me. Hingal na sabi ni Anthony sa kabilang linya. May naririnig si Ava na ingay ng makina sa background. Nasa airport pa ako. May emergency maintenance yung flight ko galing Singapore. Na-stuck kami sa tarmac. Nanlamig ang buong katawan ni Ava. Ano? Anthony, anong oras na? 1 hour na lang, magsisimula na yung seremonya. I'm doing everything I can, Ava. I'm trying to get a priority clearance. Please, wait for me. Huwag kang aalis sa altar. Nabitawan ni Ava ang phone. Parang bumalik siya sa gabi nung nagkahiwalay sila sa campus. Ang takot na tatalikuran siya muli nito. Ang takot na maiiwan siyang mag-isa sa gitna ng ulan. Pa, na-delay siya. Madedelay yung kasal. Puno ang simbahan, ang mga kamag-anak, ang mga estudyante niya, at pati mga followers ni Ava sa social media ay nakatutok sa live stream. Pero ang groom, wala pa rin. Lumipas ang 30, 40, hanggang sa 60 minuto. Ang bulong-bulungan sa loob ng simbahan ay unti-unti nang nagiging maingay. Ava, gusto mong maupo na muna? Bulong ng kanyang coordinator. Umiling si Ava. Nanatili siyang nakatayo sa dulo ng aisle, nakatingin sa saradong pinto ng simbahan. Hindi. Maghihintay ako. 5 years nga nakapaghintay ako eh. Ngayon pa ba ako susuko sa 1 oras? Biglang bumukas yung dambuhalang pinto. Hingal na hingal si Anthony. Gulo-gulo ang buhok at suot pa rin ang kanyang pilot uniform dahil wala na siyang oras para magpalit ng barong. Ang mga gold bars sa balikat niya ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng simbahan. I'm here! Sigaw ni Anthony. Sapat na para marinig ng lahat. Hindi ako nag-cancel. I just had a minor technical difficulty. Nagtawanan ang mga tao habang si Ava naman ay napaiyak na lang sa tuwa. Nang maglakad na si Ava sa aisle, dala-dala niya ang kanyang maliit na vlog camera. Hindi para sa views, kundi para masigurong hindi niya malilimutan ang bawat segundo ng paglalakad niya patungo sa lalaking hinding-hindi na muling lilipad palayo sa kanya. Nakatayo na sila sa harap ng altar. Hinawakan ni Anthony ang nanginginig na kamay ni Ava. Ava Claire Reyes. Panimula ni Anthony.
wala na ang pilyong ngiti. Napalitan na ng seryosong pagmamahal. Sa loob ng 5 taon, naging eksperto ako sa pag-navigate sa langit. Pero sa bawat lipad ko, laging ikaw yung coordinates ko. I was a pilot without a destination until I found my way back to you. I promised to be your assistant, your tripod carrier, and your life partner. Mula ngayon, wala nang secret flights. Sabay na tayong lilipad at sabay tayong lalapag. Natawa si Ava habang pinupunasan ng luha. Anthony Vermilion, masyado kang madrama, pero sige na, benta sa akin. Pinapatawad na kita sa lahat ng delays. At promise ko, kahit gaano pa katagal ang susunod na flight, hinding-hindi na ako bibitaw sa controls. I promise to love you in high altitude and in low pressure. Ikaw ang pinakamagandang frame sa buhay ko na hindi ko kailanman i-edit out. Nang sabihin ng pare ang, "You may now kiss the bride," muling hinalikan ni Anthony si Ava. Isang halik na hudyat ng kanilang bagong journey. Sa reception, hindi nawala ang vlogger style ni Ava. May 360-degree photo booth at ang cake nila ay hugis ng isang lumang typewriter na may nakasulat na, "The story continues." Biglang tumayo si Anthony para sa kanyang toast. Actually, may isa pa akong surprise. Alam kong mahilig ka sa travel vlogs, Ava, so for our honeymoon, we're not just going to one place. Inilabas ni Anthony ang 2 ticket. Rome was our restart. Pero ang susunod nating destination, Switzerland, Paris, at Iceland. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng camera para ikaw naman yung mag-enjoy sa view. Seryoso ka? Malo blood ka na naman dyan sa dami ng baggage ko. Asar pa ni Ava. Kahit isang cabin crew pa yung dalhin mong gamit, kayang-kaya ko. Mahal yata yung compensation ko sa'yo. Anong compensation? Ngumiti si Anthony at inilapit ang mukha sa dalaga. Ang makasama ka habang buhay. Best promotion ever. Uminom sila ng wine habang sa background ay tumutugtog ang paborito nilang kanta. Sa huling clip ng vlog ni Ava para sa gabing yon, itinutok niya ang lens sa kanyang magkahawak na kamay na may suot na wedding rings. Closing this vlog for now, bulong ni Ava sa camera. This is Ava Reyes Vermilion, signing off as a solo traveler. Destination? Forever? Estimated time of arrival? Never. Dahil dito na kami mananatili sa piling ng isa't isa. Isang linggo matapos ang kasal, nasa loob na sila ng eroplano patungong Switzerland para sa unang leg ng kanilang honeymoon. Pero imbis na romantic champagne at relax mode, si Ava ay busy sa pag-aayos ng kanyang mga hard drive habang si Anthony naman ay nakasuot ng eye mask. Sinusubukang makatulog bago sila lumapag. Anthony, gising. Tignan mo tong edit ko. Masyado bang saturated yung kulay ng sunset sa Rome? Tanong pa ni Ava sabay siko sa asawa. Dahan-dahang itinaas ni Anthony ang eye mask niya at tumingin sa screen ng laptop ni Ava. Mrs. Vermilion, nasa honeymoon tayo. Pwede bang i-delete muna natin yung work sa vocabulary mo? Kahit 2 linggo lang. Excuse me, Captain. This is a special edition vlog. Ang daming nag-aabang kung paano tayo nagkabalikan. Depensa ni Ava. Tsaka kailangan ko ng bagong thumbnail. Dali, post ka dito. Kunwari natutulog ka pero pogi ka pa rin. Napailing na lang si Anthony pero sumunod din. Hinapit niya si Ava papalapit sa kanya at hinalikan sa sentido. Ayan, mas maganda yung thumbnail kapag kasama ako. The Captain and his vlogger flying to forever. Title pa lang, clickbait na. Natawa si Ava at sinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Bolero ka talaga. Pero seryoso, Anthony, hindi mo ba pagsisisihan na nag-asawa ka ng vlogger? I mean, laging may camera sa mukha mo. Laging may tripod sa bawat gala. Ava, binuhat ko yung tripod mo sa buong Roma habang pinagtitinginan tayo ng mga Italiano. Sa tingin mo ba gagawin ko yun kung hindi ako handang panindigan yung lifestyle mo? Seryosong tingin ni Anthony. Yung tingin na laging nagpapatigil sa mundo ni Ava. I love your passion. I love how you see the world through your lens. At masaya ako na sa bawat frame na kinukuha mo, kasama na ako sa picture. Nang lumapag sa Zurich,
Doon na nagsimula ang tunay na pagsubok. Habang naghihintay ng kanilang luggage, may isang grupo ng kabataang Pinoy na nakilala, si Ava. Wait, ikaw si Ava Reyes, 'di ba? Yung travel vlogger, saad ng isang babae. Grabe, napanood namin yung Rome series mo. Trending ka sa TikTok. Ngumiti si Ava at nakipag-picture. Salamat. Oo, kakatapos lang ng series na yun. Sino sa Ava? Assistant mo ulit? Tanong ng isa pang lalaki habang nakatingin kay Anthony na hila-hila ang dalawang dambuhalang maleta at isang camera bag. Tumingin si Ava kay Anthony na ngayon ay nakasuot ng hoodie at shades. Mukhang pagod pero kalmado pa rin. Ngumisi si Ava at hinila ang braso ni Anthony para ipakita ang kanilang wedding rings. Actually, promoted na siya. Proud na sabi ni Ava. Meet my husband and my permanent co-pilot. Hindi lang siya taga-bitbit ng tripod. Siya na rin yung nag-approve sa lahat ng flight plans ko. Wow, goals! Sabi ng mga fans bago sila nagpaalam. Nang makalayo ang mga ito, bumulong si Anthony sa tenga ni Ava. Promoted na pala ako Baka pwedeng humingi ng increase sa benefits. Anong benefits? Gusto ko ng fondue dinner mamaya. At bawal ang camera. Gusto ko, ako lang yung titignan mo sa buong hapunan. Deal! Pero isa lang na selfie, promise. Habang nakasakay sila sa train patungong Lucerne, nakatingin si Ava sa mga snow-capped mountains sa labas. Kinuha niya ang kanyang phone at kumuha ng isang huling litrato. Hindi ang view, kundi ang kamay ni Anthony na mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Closing this vlog for real na, bulong ni Ava sa camera habang nakasandal kay Anthony. Dati, akala ko ang success ay nasusukat sa dami ng views at likes. Pero ngayon, narealize ko na ang pinaka-importanting views ay yung hindi nakukuha ng camera. Ito yung mga simpleng sandali na alam kong hindi ka na mag-iisa. Hinalikan ni Anthony ang kamay ni Ava. At sa ilalim ng malamig na langit ng Switzerland, naramdaman nila ang init ng isang pag-ibig na kahit kailan ay hindi na muling madedelay. At dito na nga po natatapos ang kwentong pag-ibig ni Ava at ni Anthony. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.